kapag nakatikim lang ng halo-halo Pat, kapag nakakakain tayo, talaga namang nakaka-good mood. Naku, Kuya Kim Pat, subok na nga ang Pinoy sa mga panghimagas na yan dahil walang pinipiling panahon all year round. Umulan man o umaraw, hindi mababawasan ang sarap. Patok na patok ang halo-halo. At kahit marami pang mga bersyon niyan, lahat nagkakasundo sa sarap natin nito. Narito ang unang bahagi ng ating kwentong halo-halo na dapat alam mo. Tuwing tag-init, ito ang pambatong pampalamig. Pero kahit tag-ulan na, panalo pa rin daw itong panghimagas. Sa sari-sari at makukulay nitong sahog at patong-patong na sarap, ang halo-halo talagang walang kapantay. Alam mo ba na ang kinalakihan natin pampalamig for all seasons na raw saan mang panig ng mundo? Ang halo-halo, kilala sa sari-sari nitong matatabi sa sahog, ginadgad na yelo at makremang gatas. Madalas may toppings na leche flan, ube halaya at ice cream. Sa bansa na pagkainit-init, ang ganitong pampalamig sulit na sulit. Alam mo ba na hindi raw sa mga Hapon nagmula ang halo-halo? Ayon yan sa food historian at culinary general na si Christopher Karangian. 1902, nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng kauna-unang ice plant sa Southeast Asia dito sa Pilipinas. Ito yung insular ice plant. Meron ng pagkakataon na gumamit ng mga yelo ang mga Filipino at ilagay yung mga sangkap na meron tayo. Una, tinawag nila tong samalamig. At kung makikita natin, nagsimula yung samalamig doon sa tinatawag nating mga soda fountain or yung mga milkshake ng mga Amerikano. Kaya kung titignan natin yung lalagyanan ng halo-halo, hindi ito inspirasyon ng mga Hapon. Ang tawag natin dito is milkshake glass. Wala tayong pamamaraan ng paggawa ng ice cream na instant. Kaya kinagkad nila yung yelo, tapos nilagyan nila ng gatas, which is similar to ice cream. And napakadaming panghimagas ng mga Pilipino, mga minatamisan. Ito ngayon yung inilagay nila doon sa mga unang halo-halo na sinerve sa mga Amerikano. Pumatok din ang halo-halo dahil sa mainit na klima ng bansa. Kaya sa paglipas ng panahon, naging iconic na panghimagas na ito ng mga Pilipino. 4 na taon nang naninirahan sa Pilipinas ang Irish vlogger na si Simon Six. Sa kanyang vlog, pinakikita ni Simon ang kulturang Pilipino. Isa raw sa di niya malilimutan sa Pilipinas ang unang beses niyang makatikim ng halo-halo. My first time having halo-halo was in 2019. My mom was visiting from Ireland and I was out with some friends. We went to see a movie and afterwards we went to a fast food restaurant and they came out and sang happy birthday to me and I got to try halo-halo for the first time. Si Simon ang makakasama natin ngayon para tikman at alamin ang sinauna at makabagong recipe ng halo-halo. Hey Kuya, I have a question for you. So, do you prefer a traditional halo-halo or a modern day version halo-halo? Traditional halo-halo. Same. Traditional halo-halo. Kasi mas sanay ako sa mga ingredients niya before. So, after asking a few of the local Filipinos which is their favorite halo-halo, I'm still not convinced. So, I think it's my turn to be the one to judge this. Which halo-halo will be the batok to my taste buds? Let's go find out if it's the traditional one or the new recipe. Alam mo ba na sa Laguna, mayroon daw halo-halo na 70 taon na ang tanda. At may makremang version din ng halo-halo na talaga namang pinipilahan doon sa Alam Mo Ba? Halo-Halo Grace Series ng Dapat Alam Mo.